Ipinagbenta ang Rolex ng asawang yumaong ko para sa kanilang luho. Tumawag ang tindero, Ip, asmy, www.youtube.com, artwatch.v, ija WJSA A9Z4. Ang bangungot ko, nagsimula noong ibinenta ng sarili kong anak ang relo ng kanyang tatay, si Fidel. Walang hiya, walang utang na loob. Tawag niya sa pagdadalamhati ko, emo lang. Para sa akin, ang relo na yon ay 43 taon ng pag-ibig. Para sa kanila, ito ay 45,000 lang. Pero ang hindi nila alam, may iniwan si Fidel na lihim na yaman. Isang account na may PHP 150 milyong piso. Gusto nila akong nakawin at ipadeklarang baliw. Pero ako, babawiin ko ang aking dangal. Hindi ako mananahimik. Sundan ninyo ang aking kwento. Kwentuhan mo ako sa comment section. Saan kayo nanonood? Relo lang yan. 6 na buwan matapos kong ilibing ang asawa ko sa loob ng 43 taon at ang sarili kong anak ay ninakaw ang kaisa-isang bagay ni Fidel na sinusuot ko araw-araw na nililinisan ko tuwing umaga tulad ng itinuro ni Fidel sa akin. Nararamdaman ko ang koneksyon ko sa kanya sa pamamagitan ng simpleng ritual na yon. Ang tungkol sa pagtataksil ay may lasa. Mapait, metalik, parang barya sa dila mo. Nakatayo ako doon sa kusina namin dito sa Maynila, nakatingin sa 42 anyos kong anak, na tila iniisip na may expiration date ang lungkot, talagang nalasahan ko ito sa unang pagkakataon. Anong pawn shop? Mahina akong nagtanong. Tumingala ang asawa ni Miguel na si Angelica mula sa kanyang telepono. Ay, buti naman, nagiging makatuwiran na siya ngayon. Ang boses niya ay punong-puno ng pagmamataas na pinagbuti niya sa loob ng maraming taon. Sa totoo lang, Dolores, hindi maganda ang kapit ng kapit sa mga material na bagay. Hindi gugustuhin ni Fidel na mamuhay ka sa nakaraan. Huwag mo akong sabihan kung ano ang gugustuhin ni Fidel, naisip ko, pero kinagat ko ang dila ko. Nagsasabi na si Angelica sa akin kung ano ang gugustuhin ni Fidel simula pa noong libing. Kadalasan, kapag may kinalaman ito sa pagbibigay ko sa kanila ng isang bagay. Golden State Pawn sa may P. Burgos Avenue, sabi ni Miguel, chinecheck ang relo niya. Isang mamahaling Apple Watch na malamang ay mas mahal pa kaysa sa Rolex ni Fidel. Binigyan nila ako ng PHP 45,000. Hindi masama para sa ganoon katanda. PHP 45,000 para sa isang 1978 Rolex Submariner na inipon ni Fidel sa loob ng 3 buwan ng overtime para bilhin noong ipinanganak si Miguel. Ang relo na isinuot ni Fidel araw-araw ng aming pagsasama maliban sa araw na namatay siya noong ibinigay ito sa akin ng ospital sa isang plastic bag kasama ang wedding ring niya. Ang relo na yon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa PHP 160,000, sabi ko. Napasinghal si Angelica. Sa anong universe? Hindi nga gumagana ng maayos yan. Dahil ako ang naglilinis niyan, pinananatili ko itong buhay. Pinananatiling buhay si Fidel sa maliit na paraan. Pero hindi nila maiintindihan yan. Si Miguel at Angelica ay nabubuhay sa mundo kung saan ang lahat ay may presyo at walang memorya. Babalik ko yan, inihayag ko. Good luck dyan, sabi ni Miguel papunta sa pinto. Lilipad na kami bukas ng umaga. Buwan-buwan nang plinaplano ni Angelica ang biyaheng ito. Sinundan siya ni Angelica, huminto sa pinto na may pekeng maawaing ekspresyon na suot niya tuwing gusto niyang maging maalalahanin. Dolores, dapat mo talagang isaalang-alang ang therapy. Itong obsesyon sa mga gamit ni Fidel ay hindi normal. Sumara ang pinto, iniwan akong mag-isa kasama ang mapait na lasa ng pagtataksil at ang katahimikang naging kasama ko simula nang mamatay si Fidel. Pero heto, ang hindi alam ni Miguel at Angelica tungkol sa kanilang kaawa-awang matandang ina. Gumugol ako ng 40 taon bilang isang bank manager. Alam ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at madiskarteng pagpaplano at tapos na ako sa pagsuko. Ang pawn shop ay eksakto sa inaasahan ko, masikip, maalikabok na may fluorescent lighting na nagpapamukhang may sakit sa lahat. Ang lalaki sa likod ng counter ay may braso na puno ng tattoos at pagod na ekspresyon ng isang taong nakita na ang bawat kwento ng paghihirap sa libro. Narinig mo na ba ang tungkol sa Rolex? Tanong niya bago pa ako magsalita. Paano mo nalaman? Nagbabala ang anak mo na baka magpakita ka. Sabi niya, nahihirapan ka raw mag-let go.
Nagkibit-balikat siya nang humihingi ng paumanhin. Tingnan mo, ma'am, naaawa ako sa'yo, pero negosyo ay negosyo. Nagbayad ako ng fair market value. Fair market value, na para bang may standard na presyo para sa 43 taon ng pagsasama, para sa tunog ni Fidel na nililinis ang relo na yon tuwing umaga habang nagtitimpla ng kape. Para sa bigat nito sa mga kamay ko noong inilagay ito roon ng nurse ng ospital kasama ang wedding ring niya. Bibilihin ko ito pabalik, kahit magkano ang kailangan mo. Ang lalaki, ang name tag niya ay nababasa na Danny, ay mukhang hindi komportable. Nabenta na po. May pumunta kaninang umaga, nagbayad ng cash, walang return sa negosyo na ito. Lumubog ang puso ko. May isang estranghero na naglalakad sa Maynila suot ang relo ni Fidel at hinding-hindi ko na ito makikita pa dahil kailangan ng anak ko ng pera para sa biyahe niya sa Italia. Pero ito ang bagay, patuloy ni Danny, ibinaba ang boses. May nakita kaming kakaiba noong nililinisan namin ito para ibenta. Nawala siya sa isang backroom at bumalik na may maliit na Manila envelope. May nakatagong compartment sa likod. Talagang propesyonal ang pagkakagawa, siguro ay ginawa ng isang jeweler. Ito ang nakita sa loob. Sa loob ng envelope ay isang nakatiklop na piraso ng papel na nanginginig sa katandaan. Sa maingat na sulat kamay ni Fidel, birthday ni Dolores, Hulyo 15, 1955. Ang araw na alam kong mapapakasalan ko siya. Sa ibaba niyan, isang serye ng mga numero at letra na mukhang isang uri ng code. SS40457 CH0815DS. Tinitigan ko ang papel, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi kailanman binanggit ni Fidel ang anumang nakatagong compartment. Sa 43 taon ng pagsasama, itinago niya ang sikretong ito, nakatago sa harap ng lahat sa pulso niya. Nakikilala mo ba ang mga numerong iyon? Tanong ni Danny. Umiling ako, pero may bagay sa mga ito na bumabagabag sa akin. Mukha silang pamilyar, parang isang password o account number. Si Fidel ay masinop sa pagtatago ng mga talaan, laging isinusulat ang mahahalagang numero sa kanyang maingat na sulat kamay. Ang lalaking bumili ng relo, bigla kong sabi. Ano ang hitsura niya? Nagbago ang ekspresyon ni Danny, naging mas maingat. Bakit? Dahil itinago ito ng asawa ko sa isang dahilan at sa palagay ko kung sino man ang bumili ng relo na yon ay baka may sorpresa. Ma'am, hindi ko talaga pwede. Pakiusap. Sumandal ako pasulong, hinayaan si Danny na makita ang lungkot na hilaw pa rin matapos ang atsak na buwan. Ang relo na yan na lang ang natitira sa akin. Hindi ako nag-aanyaya sa'yo na lumabag sa anumang batas. Gusto ko lang malaman kung tila alam ng bumibili ang tungkol sa compartment. Matagal na tahimik si Danny, pinag-aaralan ang mukha ko. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Hindi siya nagsalita ng marami, pero noong binanggit ko na may nakita kaming laman sa loob, naging interesado siya talaga. Tinanong kung binuksan ba namin. Kinilabutan ako. Nagbigay ba siya ng pangalan? Nagbayad ng cash. Walang paperwork na kailangan para sa mga pagbili. Huminto si Danny. Pero nagtanong siya partikular tungkol sa mga relo, nakakapasok lang. Sabi niya, nangongolekta siya ng vintage Rolexes. May isang taong partikular na naghahanap ng relo ni Fidel. Pero bakit? At paano nila nalaman ang tungkol sa nakatagong compartment? Nagpasalamat ako kay Danny at bumalik sa kotse ko. Ang piraso ng papel ay nagliliyab sa purse ko na parang isang sikreto na hindi ako sigurado kung gusto kong tuklasin. Itinago ito ni Fidel sa loob ng 47 taon. Itinago ito sa akin. Ano pa ang itinatago ng asawa ko? Nang gabing iyon, umupo ako sa mesa ni Fidel sa aming kwarto, napapalibutan ng 43 taon ng mga financial records. Itinago ni Fidel ang lahat. Mga bank statements, tax returns, investment account statements, lahat ay nakafile sa kanyang tiyak at maayos na paraan. Ang code mula sa relo ay nakatitig sa akin mula sa piraso ng papel, SS44457 CH0815DS. Nadaanan ko na ang bawat account na pag-aari namin, bawat investment, bawat safety deposit box. Walang tumugma sa mga numerong iyon. Si Fidel ay konserbatibo sa pananalapi.
Savings account, checking account, isang katamtamang retirement fund. Walang magarbong, walang nakatago. O, sa tingin ko, nag-ring ang telepono ko, nagambala ang paghahanap ko. Pumitik ang pangalan ni Miguel sa screen. Ma, galit si Angelica. Sabi niya, nag-iskandalo ka raw sa pawn shop. Halos tumawa ako. Sa anong mundo ang pagtatangka kong bawiin ang ninakaw na relo ng asawa ko ay making a scene. Pumunta ako para bilhin pabalik ang relo ng tatay mo. Sa kasamaang palad, may iba na ring bumili nito. Kita mo na, problem solved. Panahon na para mag-move on. Ang kaswalidad sa boses niya ay nagpahigpit sa dibdib ko sa galit. Ito ang anak ni Fidel, ang sanggol na pinagtrabahuhan ni Fidel ng double shifts para buhayin, ang bata na tinuruan ni Fidel na magtapon ng baseball at magpalit ng gulong. Kailan naging ganito kalamig si Miguel? Miguel, may nakatago sa loob ng relo. May iniwan sa akin na mensahe ang tatay mo. Katahimikan sa kabilang dulo. Kung gayon, anong klaseng mensahe? Hindi pa ako sigurado, pero mukha itong mga account number o password. Ma, nagbago ang boses ni Miguel, naging mas alerto. Ano bang eksaktong sinasabi ng mensahe? May isang bagay sa tono niya na nagpatigil sa akin. Ito ang pinaka-interesado na narinig ko kay Miguel sa anumang may kinalaman sa kanyang ama simula noong libing. Ilang numero lang, sabi ko ng malabo. Baka wala namang mahalaga. Baka dapat akong pumunta, tulungan kitang alamin yan. Ngayon, tumawa ako, mapait at matalim. Kahapon sinabi mo sa akin na tumigil sa pamumuhay sa nakaraan. Ngayon gusto mong tumulong na ayusin ang mga gamit ni Fidel? Sinisubukan ko lang maging supportive sa pagnanakaw ng relo niya. Bumuntong hininga ng malaki si Miguel. Sige na, maging matigas ka, pero huwag kang pupunta at iiyak sa akin kapag baliw na ang sarili mo sa paghahabol sa multo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinitigan ko ang telepono. Kakaiba ang biglaang interes ni Miguel, pero hindi ko malaman kung bakit. Nilinaw niya na itinuturing niyang walang halaga ang mga ari-arian ni Fidel, maliban kung hindi lang sila sentiment. Bumalik ako sa mesa, pero sa pagkakataong ito, nilapitan ko ito ng iba. Sa halip na hanapin ang mga account na tumutugma sa mga numero, nagsimula akong maghanap ng mga pattern. Si Fidel ay isang accountant bago siya magretiro. Nag-iisip siya sa mga sistema, sa lohikal na pag-unlad. Ang SS ay maaaring Social Security. Ang numero ni Fidel ay nagsisimula sa 457 pero hindi 4457. Ang CH ay maaaring Chicago kung saan kami nanirahan sa buong pagsasama namin. Ang 0815 ang nagpatigil sa akin. Agosto 15, anibersaryo ng kasal namin. Ang DS ay mas mahirap. Ang mga initial ni Fidel ay FS. Ang akin ay DS, Dolores Salgado. Ginamit ko ang surname na Salgado para kay Dolores. Ang mga initial ko, kasama sa code ang mga initial ko. Kinuha ko ang laptop ko at nagsimulang maghanap. Ang mga Swiss bank account ay gumagamit ng mga code na ganito. Ganon din ang mga offshore investment firm. 3 oras mamaya, nakita ko ito. Secure Solutions Investment Management na nakabase sa Cayman Islands. Ang website nila ay discreet, professional na naglilingkod sa mga high net worth individual na naghahanap ng privacy at security. Ang account login page ay nangangailangan ng client number at password. Sa nanginginig na mga daliri, tinype ko ang SS4457CH0815DS sa client number field. Lumabas sa screen ang valid account number. Ngayon kailangan ko ang password. Isang bagay na ako lang ang makakaalam. Isang bagay na alam ni Fidel na malalaman ko. Sinubukan ko ang wedding date namin, ang address namin, ang birthday ko. Wala. Pagkatapos naalala ko ang note. Birthday ni Dolores, Hulyo 15, 1955. Ang araw na alam kong mapapakasalan ko siya. Hindi ang aktwal na birthday ko. Ang Hulyo 15 ay ang araw na nagkakilala kami. Sa isang sayawan sa Millennium Park, laging sinasabi ni Fidel na alam niya noong gabing yon na mapapakasalan niya ako balang araw. Tinype ko ang 071555 at pinigilan ang hininga ko. Access granted. Ang screen na nag-load pagkatapos ay nagpabigla sa akin. Current account balance. Mahigit PHP 150 milyong piso.
Itinago ni Fidel ang halos PHP 150 milyon sa akin sa buong pagsasama namin. Tinitigan ko ang screen hanggang sa ang mga numero ay umukit na sa mata ko. Halos PHP 150 milyon sa isang account na hindi ko kailanman alam na nag-e-exist sa isang bangko na hindi ko kailanman narinig. Itinago ng isang asawa na gumugol ng 43 taon sa pagkumbinsi sa akin na namumuhay kami paycheck to paycheck. Bawat pagtatalo namin tungkol sa pera, bawat oras na nagbabudget ako o bumibili ng generic na pagkain o sinasaayos ang work shirt ni Fidel sa halip na bumili ng bago, lahat ng iyon habang may milyon-milyon siyang nakatago sa isang offshore account. Ang una kong reaksyon ay galit. Dalisay na galit sa panlilinlang, sa kasinungalingan, sa 43 taon ng pag-aalala kung magkakaroon ba kami ng sapat para sa retirement habang si Fidel ay lihim na nagtatago ng kayamanan. Pero pagkatapos, nag-click ako sa account history. Ang unang deposit ay ginawa noong 1982, 3 taon pagkatapos ipanganak si Miguel, $5,000. Ang notation ay nababasa, Initial Inheritance Investment, FS, Inheritance. Hindi kailanman binanggit ni Fidel ang anumang inheritance. Nag-scroll ako sa mga taon ng deposit. Lahat ay medyo maliit, $500 dito, 1,000 doon. Mga regular na kontribusyon na nagpaliwanag kung bakit si Fidel ay maingat sa budget ng bahay namin. Hindi niya itinago ang pera mula sa aming kita. Siya ay sistematikong nagtatayo ng isang hiwalay na bagay. Ang mga deposit ay patuloy na nagpatuloy hanggang 2008. Pagkatapos ay tumalon ng dramatiko sa halip na daan-daang dolyar. Si Fidel ay nagde-deposit ng 10 at 20,000 sa isang pagkakataon. Ang notation sa mga mas malalaking deposit na iyon ay nagpalamig sa dugo ko. Real estate liquidation, Chicago properties. Si Fidel ay bumibili at nagbebenta ng real estate nang hindi ko alam. Mga property na hindi ko kailanman nakita, mga investment. Hindi ako kailanman kinonsulta tungkol sa mga business dealings na tila nagpayaman sa kanya. Paano ka nabubuhay kasama ng isang tao sa loob ng 43 taon at hindi mo alam na nagsasagawa siya ng mga sikretong business transaction? Nag-click ako sa account messages at nakakita ng isang folder na may label na para kay Dolores Emergency Access Only. Sa loob ay isang video file na in-upload 3 buwan lang bago namatay si Fidel. Nagalinlangan ako bago mag-click ng play. Ano man ang sasabihin ni Fidel tungkol sa sikretong kayamanan na ito, hindi ako sigurado kung handa akong marinig ito. Pero nag-iisa ako sa kwarto namin sa hating gabi. Ninakaw ng anak ko ang kaisa-isang clue sa misteryo na ito at ako ay tila mayaman ng higit pa sa inaakala ko. Handa man o hindi, kailangan ko ng mga sagot. Ang mukha ni Fidel ang pumuno sa screen, mukhang mas matanda at mas pagod kaysa sa naaalala ko. Nakaupo siya sa opisina niya sa trabaho, malamang na na-record niya ito noong lunch break niya. Dolores, kung pinapanood mo ito, wala na ako. At may mali. Ang boses niya ay steady, pero ang mga mata niya ay mukhang malungkot. Inasahan ko na hindi mo kailanman kakailanganing i-access ang account na ito, natatanda tayong magkasama, at sa huli ay sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hapunan balang araw. Huminto siya, kinuskos ang mukha niya, gamit ang parehong kilos na ginagamit niya tuwing nagtatrabaho siya sa isang mahirap na problema. Hindi akin ang pera, sweetheart. Ito ay sa tatay ko. Itinago bago siya namatay noong 1981. Pinangako niya sa akin na panatilihin itong sikreto, protektahan ito, at gamitin lamang ito kung ang pamilya namin ay nasa tunay na panganib. Ang tatay ni Fidel ay namatay noong 2 taong gulang pa lang si Miguel. Naalala ko si Fidel na labis na nalungkot. Naalala ko ang katamtamang inheritance na nagbayad sa mortgage namin. Tila, mayroon pang mas marami kaysa roon. Nakita ng tatay ko kung ano ang ginawa ng depression sa mga pamilya, kung gaano kabilis nawawala ang stability. Gusto niyang tiyakin na ang mga apo niya ay laging protektado, anuman ang mangyari. Tumingin si Fidel ng direkta sa kamera at naramdaman ko na parang nakaupo siya sa tabi ko. Maingat kong ini-invest ang pera, konserbatibo. Ang bawat sentimos ay dokumentado. Ang bawat transaksyon ay legal.
Lumaki ito dahil nagre-reinvest ako sa loob ng 40 taon, pero ang orihinal na halaga ay sinadya para maging emergency money, insurance, laban sa catastrophe. Nagpatuloy ang video kay Fidel na nagpapaliwanag ng mga detalye ng account, ang investment strategy, ang mga legal protection na inilagay niya, pero natigil ako sa isang parirala. Inasahan ko na hindi mo kailanman kakailanganing i-access ang account na ito. Namatay si Fidel sa heart attack sa trabaho. Bigla, hindi inaasahan, walang babala. Paano niya nalaman na kakailanganin ko ang perang ito? Maliban kung ang catastrophe na pinoprotektahan niya ay hindi random. Maliban kung may alam si Fidel tungkol sa pamilya namin na nagsisimula pa lang akong maintindihan. Kinabukasan, tumawag ako na may sakit ako sa part-time job ko sa library. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, mayroon akong mas mahalagang gawin kaysa sa pag-oorganisa ng mga ibinalik na libro at pagsabi ng shush sa mga teenager. Kailangan kong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Fidel sa tunay na panganib. Ang investment account ay may detalyadong records na umaabot sa 40 taon, pero nagsimula ako sa mga kamakailang transaksyon. Ang huling deposit ni Fidel ay ginawa 2 linggo lang bago siya namatay. $25,000 na may notation na Property Sale Emergency Liquidation. Emergency Liquidation. Si Fidel ay nagko-convert ng mga asset sa cash bago mismo ang kamatayan niya. Ginugol ko ang umaga sa pagsasaliksik sa bawat property transaction na ginawa ni Fidel. Ang lalaking kasal sa akin sa loob ng 43 taon ay tila isang sekretong real estate mogul, bumibili at nagbebenta ng mga property sa buong Maynila gamit ang pera na hindi ko alam na mayroon kami. Pero heto ang nagpalamig sa dugo ko. Ang bawat property na ibinenta ni Fidel sa huling taon ay binili ng parehong bumibili. Isang kumpanya na tinatawag na Salgado Investments LLC. Salgado ang last name rin ni Miguel. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang pamangkin ko si Danilo na nagtatrabaho sa real estate. Kung may sino man na makakaalam tungkol sa mga property transaction sa Maynila, si Danilo yon. Tita Dolores, kumusta ka? Ayos lang ako, honey. Makinig ka, kailangan kong magtanong sa iyo tungkol sa isang bagay. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang kumpanya na tinatawag na Salgado Investments LLC? Tahimik si Danilo sandali. Sa totoo lang, oo. Naging aktibo sila lately, bumibili ng mga property sa magagandang neighborhood. Cash deals na mabilis kumilos. Bakit? Alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanya? Maaari kong alamin. Bigyan mo ako ng isang oras. Ginugol ko ang oras na yon sa pagdaan sa mesa ni Fidel nang mas maingat, naghahanap ng anumang dokumentasyon tungkol sa kanyang mga real estate dealings. Nakatago sa likod ng kanyang filing cabinet, sa likod ng 40 taon ng tax returns, nakakita ako ng isang folder na may marka na insurance policies. Pero sa halip na mga dokumento ng insurance, ang folder ay naglalaman ng mga kontrata, property deeds, at correspondence na may kinalaman sa mga investment ni Fidel. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinitigan ko ang telepono. Kakaiba ang biglaang interes ni Miguel, pero hindi ko malaman kung bakit. Nilinaw niya na itinuturing niyang walang halaga ang mga ari-arian ni Fidel, maliban kung hindi lang sila sentiment. Bumalik ako sa mesa, pero sa pagkakataong ito, nilapitan ko ito ng iba. Sa halip na hanapin ang mga account na tumutugma sa mga numero, nagsimula akong maghanap ng mga pattern. Si Fidel ay isang accountant bago siya magretiro. Nag-iisip siya sa mga sistema, sa lohikal na pag-unlad. Ang SS ay maaaring Social Security. Ang numero ni Fidel ay nagsisimula sa 457, pero hindi 4457. Ang CH ay maaaring Chicago, kung saan kami nanirahan sa buong pagsasama namin. Ang 0815 ang nagpatigil sa akin. Agosto 15, anibersaryo ng kasal namin. Ang DS ay mas mahirap. Ang mga initial ni Fidel ay FS. Ang akin ay DS, Dolores Salgado. Ginamit ko ang surname na Salgado para kay Dolores. Ang mga initial ko, kasama sa code ang mga initial ko. Kinuha ko ang laptop ko at nagsimulang maghanap. Ang mga Swiss bank account ay gumagamit ng mga code na ganito. Ganon din ang mga offshore investment firm. 3 oras mamaya, nakita ko ito. Secure Solutions Investment Management na nakabase sa Cayman Islands.
Ang website nila ay discreet, professional, na naglilingkod sa mga high net worth individual na naghahanap ng privacy at security. Ang account login page ay nangangailangan ng client number at password. Sa nanginginig na mga daliri, tinype ko ang SS4457CH0815DS sa client number field. Lumabas sa screen ang valid account number. Ngayon kailangan ko ang password. Isang bagay na ako lang ang makakaalam. Isang bagay na alam ni Fidel na malalaman ko. Sinubukan ko ang wedding date namin, ang address namin, ang birthday ko. Wala. Pagkatapos naalala ko ang note. Birthday ni Dolores, Hulyo 15, 1955. Ang araw na alam kong mapapakasalan ko siya. Hindi ang aktwal na birthday ko. Ang Hulyo 15 ay ang araw na nagkakilala kami. Sa isang sayawan sa Millennium Park, laging sinasabi ni Fidel na alam niya noong gabing yon na mapapakasalan niya ako balang araw. Tinype ko ang 071555 at pinigilan ang hininga ko. Access granted. Ang screen na nag-load pagkatapos ay nagpabigla sa akin. Current account balance. Mahigit PHP 150 milyong piso. Itinago ni Fidel ang halos PHP 150 milyon sa akin sa buong pagsasama namin. Tinitigan ko ang screen hanggang sa ang mga numero ay umukit na sa mata ko. Halos PHP 150 milyon sa isang account na hindi ko kailanman alam na nag-e-exist sa isang bangko na hindi ko kailanman narinig. Itinago ng isang asawa na gumugol ng 43 taon sa pagkumbinsi sa akin na namumuhay kami paycheck to paycheck. Bawat pagtatalo namin tungkol sa pera, bawat oras na nagbabudget ako o bumibili ng generic na pagkain o sinasaayos ang work shirt ni Fidel sa halip na bumili ng bago, lahat ng iyon habang may milyon-milyon siyang nakatago sa isang offshore account. Ang una kong reaksyon ay galit. Dalisay na galit sa panlilinlang, sa kasinungalingan, sa 43 taon ng pag-aalala kung magkakaroon ba kami ng sapat para sa retirement habang si Fidel ay lihim na nagtatago ng kayamanan. Pero pagkatapos, nag-click ako sa account history. Ang unang deposit ay ginawa noong 1982, 3 taon pagkatapos ipanganak si Miguel, $5,000. Ang notation ay nababasa, Initial Inheritance Investment, FS, Inheritance. Hindi kailanman binanggit ni Fidel ang anumang inheritance. Nag-scroll ako sa mga taon ng deposit. Lahat ay medyo maliit. $500 dito, 1,000 doon. Mga regular na kontribusyon na nagpaliwanag kung bakit si Fidel ay maingat sa budget ng bahay namin. Hindi niya itinago ang pera mula sa aming kita. Siya ay sistematikong nagtatayo ng isang hiwalay na bagay. Ang mga deposit ay patuloy na nagpatuloy hanggang 2008. Pagkatapos ay tumalon ng dramatiko sa halip na daan-daang dolyar. Si Fidel ay nagde-deposit ng 10 at 20,000 sa isang pagkakataon. Ang notation sa mga mas malalaking deposit na iyon ay nagpalamig sa dugo ko. Real estate liquidation, Chicago properties. Si Fidel ay bumibili at nagbebenta ng real estate nang hindi ko alam. Mga property na hindi ko kailanman nakita, mga investment. Hindi ako kailanman kinonsulta tungkol sa mga business dealings na tila nagpayaman sa kanya. Paano ka nabubuhay kasama ng isang tao sa loob ng 43 taon at hindi mo alam na nagsasagawa siya ng mga sikretong business transaction? Nag-click ako sa account messages at nakakita ng isang folder na may label na para kay Dolores Emergency Access Only. Sa loob ay isang video file na in-upload 3 buwan lang bago namatay si Fidel. Nagalinlangan ako bago mag-click ng play. Ano man ang sasabihin ni Fidel tungkol sa sikretong kayamanan na ito, hindi ako sigurado kung handa akong marinig ito. Pero nag-iisa ako sa kwarto namin sa hating gabi. Ninakaw ng anak ko ang kaisa-isang clue sa misteryo na ito at ako ay tila mayaman ng higit pa sa inaakala ko. Handa man o hindi, kailangan ko ng mga sagot. Ang mukha ni Fidel ang pumuno sa screen, mukhang mas matanda at mas pagod kaysa sa naaalala ko. Nakaupo siya sa opisina niya sa trabaho, malamang na na-record niya ito noong lunch break niya. Dolores, kung pinapanood mo ito, wala na ako. At may mali. Ang boses niya ay steady, pero ang mga mata niya ay mukhang malungkot.
Inasahan ko na hindi mo kailanman kakailanganing i-access ang account na ito. Natatanda tayong magkasama at sa huli ay sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hapunan balang araw. Huminto siya, kinuskos ang mukha niya gamit ang parehong kilos na ginagamit niya tuwing nagtatrabaho siya sa isang mahirap na problema. Hindi akin ang pera, sweetheart. Ito ay sa tatay ko. Itinago bago siya namatay noong 1981. Pinangako niya sa akin na panatilihin itong sikreto, protektahan ito, at gamitin lamang ito kung ang pamilya namin ay nasa tunay na panganib. Ang tatay ni Fidel ay namatay noong 2 taong gulang pa lang si Miguel. Naalala ko si Fidel na labis na nalungkot. Naalala ko ang katamtamang inheritance na nagbayad sa mortgage namin. Tila, mayroon pang mas marami kaysa roon. Nakita ng tatay ko kung ano ang ginawa ng depression sa mga pamilya, kung gaano kabilis nawawala ang stability. Gusto niyang tiyakin na ang mga apo niya ay laging protektado, anuman ang mangyari. Tumingin si Fidel ng direkta sa kamera at naramdaman ko na parang nakaupo siya sa tabi ko. Maingat kong ini-invest ang pera, konserbatibo. Ang bawat sentimos ay dokumentado. Ang bawat transaksyon ay legal. Lumaki ito dahil nagre-reinvest ako sa loob ng 40 taon, pero ang orihinal na halaga ay sinadya para maging emergency money, insurance, laban sa catastrophe. Nagpatuloy ang video kay Fidel na nagpapaliwanag ng mga detalye ng account, ang investment strategy, ang mga legal protection na inilagay niya, pero natigil ako sa isang parirala. Inasahan ko na hindi mo kailanman kakailanganing i-access ang account na ito. Namatay si Fidel sa heart attack sa trabaho. Bigla, hindi inaasahan, walang babala. Paano niya nalaman na kakailanganin ko ang perang ito? Maliban kung ang catastrophe na pinoprotektahan niya ay hindi random. Maliban kung may alam si Fidel tungkol sa pamilya namin na nagsisimula pa lang akong maintindihan. Kinabukasan, tumawag ako na may sakit ako sa part-time job ko sa library. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, mayroon akong mas mahalagang gawin kaysa sa pag-oorganisa ng mga ibinalik na libro at pagsabi ng shush sa mga teenager. Kailangan kong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Fidel sa tunay na panganib. Ang investment account ay may detalyadong records na umaabot sa 40 taon, pero nagsimula ako sa mga kamakailang transaksyon. Ang huling deposit ni Fidel ay ginawa 2 linggo lang bago siya namatay. $25,000 na may notation na Property Sale Emergency Liquidation. Emergency Liquidation. Si Fidel ay nagko-convert ng mga asset sa cash bago mismo ang kamatayan niya. Ginugol ko ang umaga sa pagsasaliksik sa bawat property transaction na ginawa ni Fidel. Ang lalaking kasal sa akin sa loob ng 43 taon ay tila isang sekretong real estate mogul, bumibili at nagbebenta ng mga property sa buong Maynila gamit ang pera na hindi ko alam na mayroon kami. Pero heto ang nagpalamig sa dugo ko. Ang bawat property na ibinenta ni Fidel sa huling taon ay binili ng parehong bumibili. Isang kumpanya na tinatawag na Salgado Investments LLC. Salgado ang last name rin ni Miguel. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ng pamangkin ko si Danilo na nagtatrabaho sa real estate. Kung may sino man na makakaalam tungkol sa mga property transaction sa Maynila, si Danilo yon. Tita Dolores, kumusta ka? Ayos lang ako, honey. Makinig ka. Kailangan kong magtanong sa iyo tungkol sa isang bagay. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang kumpanya na tinatawag na Salgado Investments LLC? Tahimik si Danilo sandali. Sa totoo lang, oo. Naging aktibo sila lately. Bumibili ng mga property sa magagandang neighborhood. Cash deals na mabilis kumilos. Bakit? Alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanya? Maaari kong alamin. Bigyan mo ako ng 1 oras. Ginugol ko ang oras na yon sa pagdaan sa mesa ni Fidel nang mas maingat, naghahanap ng anumang dokumentasyon tungkol sa kanyang mga real estate dealings. Nakatago sa likod ng kanyang filing cabinet, sa likod ng 40 taon ng tax returns, nakakita ako ng isang folder na may marka na insurance policies. Pero sa halip na mga dokumento ng insurance, ang folder ay naglalaman ng mga kontrata, property deeds, at correspondence na may kinalaman sa mga investment ni Fidel. Sa ilalim ng tumpok ay isang sulat na nagpanginginig sa mga kamay ko.
Ito ay mula sa isang private investigator na may petsang 6 na buwan bago namatay si Fidel. Ginoong Salgado, ayon sa inyong kahilingan, nakumpleto ko ang investigasyon sa mga financial activities ng inyong anak, si Miguel Salgado. Ang aking mga natuklasan ay nakababahala. Ang inyong anak ay nag-ipon ng halos PHP 10 milyong piso na utang sa sugal sa ilang offshore betting sites. Naglabas din siya ng maraming high-interest loans laban sa kanyang negosyo gamit ang pandarayang impormasyon tungkol sa kanyang kita at assets. Mas malaking pag-aalala ang mga katanungan na ginagawa ni Ginoong Salgado tungkol sa inyong estate. Kinontak niya ang 3 iba't ibang abogado na nagtatanong tungkol sa batas ng mana at ang proseso para kwestiyonin ang huling habilin ni Fidel. Nagtanong din siya tungkol sa mga pamamaraan ng power of attorney at mga elder care facility. Naniniwala ako na plano ng inyong anak na ipadeklarang incompetent kayo upang makontrol ang inyong mga assets. Ang mga paperwork na natuklasan ko ay nagpapahiwatig na nagsasaliksik siya ng option na ito sa loob ng ilang buwan. Inire-recommenda ko na gumawa kayo ng agarang hakbang upang protektahan ang inyong mga assets at tiyakin ang financial security ng inyong asawa. Gumagalang Thomas Chen, private investigator. Nagring ang telepono ko, si Danilo. Tita Dolores, hindi ka maniniwala dito. Ang Salgado Investments LLC ay pag-aari ni Miguel Salgado. Ang Miguel mo. Ipinikit ko ang mga mata ko, sa wakas ay nagkakabuo ang mga piraso. Hindi ako tinataguan ni Fidel ng pera. Tinataguhan niya ito mula kay Miguel. Bawat property sale, bawat cash deposit, bawat emergency liquidation ay si Fidel na sistematikong naglilipat ng mga asset papalayo sa abot ni Miguel. Alam ni Fidel na plano ng sarili niyang anak na nakawan kami. Pero namatay si Fidel bago niya ako mabalaan, iniwan lang ang nakatagong compartment sa relo niya bilang clue upang malaman ang katotohanan. Hindi ninakaw ng anak ko ang Rolex ni Fidel para sa pera para sa bakasyon. Ninakaw niya ito dahil hinahanap niya ang eksaktong natagpuan ko, access sa nakatagong kayamanan ni Fidel. At ngayon, na alam ni Miguel na may nakita ako sa relo, hindi siya titigil hanggang sa malaman niya kung ano iyon. Nakaupo pa rin ako sa upuan ni Fidel, nakatitig sa private investigator's report nang narinig ko ang susi ni Angelica sa front door ko. May spare key siya simula nung libing, ostensibly para i-check ako kapag nagtatrabaho si Miguel. Ngayon naintindihan ko na chine-check niya pala ang mga assets ni Fidel. Dolores, nandito ka ba? Umuecho ang boses ni Angelica sa bahay. Artipisyal na matamis. Dumaan lang kami ni Miguel bago pumunta sa airport. Mabilis kong isinilid ang investigator's report pabalik sa folder at ni-minimize ang offshore account sa screen ng laptop ko. Anuman ang laro na nilalaro ni Miguel at Angelica, kailangan kong maintindihan ang mga patakaran bago ko ilabas ang alas ko. Nasa kwarto! Tawag ko pabalik. Lumabas sila sa pinto pagkalipas ng ilang sandali. Si Miguel ay may dalang maliit na maleta at si Angelica ay may suot na uri ng damit na sumisigaw ng mamahaling bakasyon. Ang designer sunglasses niya ay malamang na mas mahal pa kaysa sa upa ng karamihan ng mga tao. Gusto lang naming magpaalam, sabi ni Miguel, pero ang mga mata niya ay nag-i-scan sa mesa ni Fidel, nag-i-inventory ng mga papel na nakakalat sa paligid ko. Ano ang ginagawa mo? Inaayos ang mga gamit ng tatay mo. Sabi ko ng maingat. Ang dami kong hindi alam. Lumapit si Angelica. Ang tingin niya ay nakatuon sa screen ng laptop ko. May nakita bang interesante? Ang tanong ay mukhang kaswal, pero nahuli ko ang matalim na atensyon sa boses niya. Hindi ito mga courtesy visit. Sila ay mga reconnaissance mission. Mga lumang bank statements at tax records lang. Ang tatay mo ay masinop sa kanyang paperwork. Bahagyang nag-relax si Miguel. Oo, obsessive si tatay sa record keeping. Siguro, tinago niya ang bawat resibo mula sa huling 20 taon. Sa totoo lang, sabi ko, nagpa siya na subukan ang reaksyon nila. May nakita akong kakaiba. Ang tatay mo ay may isang uri ng investment account na hindi ko alam. Walang major, ilang libo lang. Ang pagbabago sa ekspresyon nilang dalawa ay agad at hindi maikakaila. Lumapit si Miguel, sinusubukang magmukhang kaswal pero nabigo ng lubusan. Isang investment account? Anong uri? Hindi pa ako sigurado.
Nakakalito ang paperwork. Maaaring kailangan kong umupa ng isang accountant para tulungan akong alamin ito. Nagpalitan ng mabilis na tingin si Angelica kay Miguel. Matutulungan ka namin diyan. Magaling si Miguel sa mga financial document. Taya kung magaling siya, naisip ko. Naalala ang private investigator's report tungkol sa mga utang sa sugal ni Miguel at pandarayang loan applications. Napakabait mo. Pero may appointment na ako sa lumang accounting firm ni Fidel. Alam nila kung paano i-handle ang mga investment niya ng maayos. Humipigpit ang panga ni Miguel. Ma, ang mga taong yan ay naniningil ng $300, halos PHP 17,000 kada oras. Maaari kong tingnan ang paperwork ng libre. Kaya kong bayaran ng $300 kada oras, Miguel. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Ang maskara ng pag-aalala ni Angelica ay nadulas, inilalabas ang mapagkalkulang babae sa ilalim. Halos nanginginig si Miguel sa frustrated energy. Siguro dapat na tayong umalis, sabi ni Angelica sa wakas. Ayaw nating mamiss ang flight natin. Pero hindi gumalaw si Miguel. Ma, tungkol sa mensahe na nakita mo sa relo ni tatay, baka dapat kong tingnan ang mga numerong yon bago kami umalis para lang tiyakin na hindi sila mahalaga. Anong mga numero? Biglang tanong ni Angelica. Nagbigay sa kanya si Miguel ng babalang tingin. May nakitang code si Mama sa relo. Malamang wala lang, pero hindi mo alam. Ngayon si Angelica ay ganap na alerto. Ang vacation excitement niya ay pinalitan ng laser focus. Anong klaseng code? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ginamit ang buong taas ko para tingnan ang manugang ko. Ang uri na walang kinalaman sa'yo. Namula ang mukha ni Angelica. Pardon? Narinig mo ako. May iniwan sa akin na pribadong mensahe ang asawa ko. Pribado ang operative word. Ma. Humakbang si Miguel sa pagitan namin. Ang boses niya ay kinuha ang mapagkumbabang tono na kinamumuhian ko. Pamilya tayo, hindi kailangan ng mga sikreto. Sikreto? Halos tumawa ako sa irony. Tulad ng mga sikretong utang sa sugal o ang sikretong kumpanya na ginagamit mo para bumili ng mga property gamit ang pera na wala ka? Nawala ang kulay sa mukha ni Miguel. Bumagsak ang bibig ni Angelica. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, sabi ni Miguel, pero ang boses niya ay nanginginig na ngayon. Ang Salgado Investments LLC? Ring a bell? Pinanood ko ang parehong mukha nila na pumutla. Alam ni Tatay Miguel. Alam niya ang lahat. Unang nakabawi si Angelica, ang boses niya ay naging masama. Baliw ka at mapaghiganti, matandang mangkukulam. Alam ko na ang asawa mo ay may utang na halos PHP 10 million sa offshore gambling sites. Alam ko na nagsasaliksik siya kung paano ipadeklarang incompetent ako. At alam ko na pinaplano niya ito sa loob ng ilang buwan. Bumagsak si Miguel sa doorframe na parang pinutol ang mga sinulid niya. Ang laban ay nawala sa kanya ng lubusan. Paano? Bulong niya. Umupa ng private investigator ang tatay mo. Bawat kasinungalingan, bawat utang, bawat plano na ginawa mo para magnakaw mula sa amin, nakadokumento lahat. Naglakad ako sa mesa at kinuha ang investigator's report, pinapanood ang mukha ni Miguel habang kinikilala niya ang letterhead. Pinrotektahan ako ni Fidel mula sa iyo. Kahit pagkatapos ng kamatayan niya. Ang code na interesado ka, iyon ang susi sa mas maraming pera kaysa sa pinangarap mo. Pera na hinding-hindi magiging sa iyo. Hinawakan ni Angelica ang braso ni Miguel. Kailangan nating umalis ngayon. Pero nakatitig sa akin si Miguel na may isang bagay na mukhang respeto sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Talaga palang alam niya. Alam niya na plano ng sarili niyang anak na nakawan ang sarili niyang ina. Anong klaseng lalaki ang ginagawa niyan sa iyo, Miguel? Sa isang sandali lang, si Miguel ay mukhang ang maliit na bata na pinalaki ko, nalilito at nahihiya. Pagkatapos, humigpit ang hawak ni Angelica sa braso niya at lumipas ang sandaling iyon. Hindi pa tapos ito, hiyaw ni Angelica habang papunta sila sa pinto. Oo. Tapos na, tawag ko pagkatapos nila. Tapos na ito simula noong araw na nagpasya ka na mas mahalaga ako sa iyo na patay kaysa buhay. Sumara ang front door,
Iniwan akong mag-isa kasama ang mga sikreto ng asawa ko at ang kaalaman na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. 2 araw pagkatapos ng dramatikong pag-alis ni Miguel at Angelica, nag-ring ang doorbell ko ng 8:00 ng umaga. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ko ang isang babae na nakasuot ng mamahaling suit na may dalang briefcase. Sa likod niya ay nakatayo ang isang lalaki na mukhang lumabas sa law school catalog. Ginang Salgado, ako si Catalina Wells mula sa Wells Morrison and Associates. Ito ang kasamahan ko, si David Kim. Kami ang kumakatawan sa inyong anak, si Miguel, sa ilang family legal matters. Family legal matters. Iyan ang isang paraan para sabihin niyon. Binuksan ko ang pinto pero hindi ko sila inanyayahan pumasok. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Bawat utang, bawat kasinungalingan, bawat plano na ginawa mo para nakawan kami. Ginugol niya ang huling taon ng buhay niya sa pagprotekta sa akin mula sa sarili niyang anak. Hindi gagawin ni tatay. Umupa ng private investigator ang tatay mo upang idokumento ang gambling addiction mo at ang mga plano mo na nakawin ang mana ko. Pinalagyan niya ng wire ang bahay namin upang ma-record niya ang bawat pag-uusap na nagkaroon ka tungkol sa paglalagay sa akin sa isang nursing home. Narinig ko si Miguel na gumawa ng tunog na parang nasugatan na hayop. Sinisamsam ng FBI ang mga business records mo dahil ipinapakita ng ebidensya ni Fidel na gumagamit ka ng pandarayang impormasyon upang makakuha ng mga loan. Ini-audit ka ng BIR dahil nagtatago ka ng kita at iniimbestigahan ka ng State Attorney's Office para sa elder abuse. Ma, pakiusap. Bumigay ang boses ni Miguel. Hindi ko kailanman sinadya na umabot ito sa ganito kalayo. Kailan ito nagsimula, Miguel? Kailan mo napagpasyahan na mas mahalaga ang ina mo sa iyo na patay kaysa buhay? Mahabang katahimikan. Nang magsalita ulit si Miguel, ang boses niya ay halos isang bulong. Noong naintindihan ko na nagtatago si tatay ng pera mula sa amin. Nakita ko ang ilang paperwork sa opisina niya noong nakaraang Pasko, mga reference sa mga account na hindi ko kailanman narinig. Naisip ko na kung mamamatay kayong dalawa, lahat ay mapupunta sa akin ng automatiko. Ang katapatan ay brutal, pero kahit papaano ay mas malinis kaysa sa mga buwan ng kasinungalingan at manipulasyon. Nagkamali ka, tiniyak ni Fidel na ang lahat ay protektado mula sa iyo. Magkano? Tanong ni Miguel. Gaano karami ang tinago niya? Sapat na upang tiyakin na hindi ko na kailanman kailangang umasa sa pamilya na nakikita ako bilang isang pabigat. Ibinaba ko ang telepono at pinanood sa bintana habang sinasamahan ng mga ahente ng FBI si Miguel at Angelica sa magkahiwalay na kotse. Sumisigaw si Angelica sa mga ahente, malamang na humihingi ng mga abogado at nagbabanta ng mga lawsuit. Si Miguel ay mukhang sirang-sira lang. Nagring ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, ang kapitbahay ko si Aling Petra. Dolores, gusto ko lang tumawag at humingi ng paumanhin. Sinabi sa akin ni Angelica na nagkakaroon ka ng mga problema sa memorya at naniwala ako sa kanya. Dapat kitang kinausap ng direkta. Ayos lang, Helen. Si Angelica ay napakakumbinsido. Totoo ba ang sinasabi nila na plano ni Miguel na magnakaw mula sa iyo? Tiningnan ko ang larawan ni Fidel sa mantel ko. Naalala ang lalaki na nagprotekta sa akin kahit pagkatapos ng kamatayan. Totoo, pero tapos na. 3 linggo mamaya, nakaupo ako sa opisina ni Tomas Chen na nagre-review ng huling mga legal document. Haharap si Miguel at Angelica sa mga federal fraud charges. Ang negosyo nila ay nasamsam at ang kanilang mga assets ay frozen habang naghihintay ng investigasyon. Pero ang umagang iyon ay nagdala ng hindi inaasahang bisita. Ginang Salgado, may isang tao rito na gustong makita kayo, anunsyo ng sekretary ni Tomas. Sabi niya, Richard Torres ang pangalan niya at mayroon siyang isang bagay na pag-aari ninyo. Ang lalaki na pumasok ay nasa 60s, maayos ang damit na may uri ng maingat na kilos na nagpapahiwatig ng law enforcement background.
Dahil kinuha ako ni Fidel Salgado 20 taon na ang nakalipas upang protektahan ang relo na ito kung sakaling may mangyari sa kanya. Hindi ko maintindihan. Ako ay isang retiradong federal marshal, Ginang Salgado. Kinontrata ako ng inyong asawa na subaybayan ang ilang mga sitwasyon. Nang lumabas ang relo sa Golden State Pawn, agad akong naabisuhan. Nagsusulat ng galit si Tomas. Kayo ba ay surveillance kay Miguel Salgado? Bukod sa iba pa, masinop si Fidel sa kanyang mga paghahanda. Binuksan ni Richard ang velvet box, inilalabas ang Rolex ni Fidel. Pero may iba pa kayong kailangang malaman tungkol sa relo na ito. Ibinato niya ito at pinindot ang isang bagay sa likod. Isang pangalawang nakatagong compartment ang bumukas, mas maliit kaysa sa una. Sa loob ay isang micro SD card. Ni-record ni Fidel ang lahat, Ginang Salgado. Bawat pag-uusap na nagkaroon si Miguel tungkol sa pagmamanipula sa inyo, bawat pagpupulong sa mga abogado tungkol sa pagpapadeklarang incompetent kayo, bawat talakayan tungkol sa kung ano ang gagawin sa inyong mga assets pagkatapos ninyong mawala. Bahagyang umikot ang kwarto, ni-record ni Fidel si Miguel sa loob ng 6 buwan. Audio, video, financial records, lahat ng kailangan upang tiyakin na hinding-hindi matagumpay na mahahamon ni Miguel ang inyong mental competency o ang inyong karapatan sa mana ni Fidel. Isinilid ni Richard ang SD card sa computer ni Thomas. Ang screen ay napuno ng folder pagkatapos ng folder ng ebidensya. Audio recordings, video files, financial documents, kahit mga litrato ni Miguel na nakikipagkita sa mga abogado at sugarol. Minahal kayo ng inyong asawa nang sapat na ginugol niya ang huling 2 taon ng kanyang buhay sa pagtatayo ng isang hindi masisira na legal defense laban sa sarili niyang anak. Naisip ko ang huling mga buwan ni Fidel, kung gaano siya mukhang stressed, kung gaano karaming mga work meeting ang nagkaroon siya sa gabi. Hindi siya nagtatago mula sa akin, pinoprotektahan niya ako. May isa pa, sabi ni Richard, nang tahimik. Nag-iwan si Fidel ng mga partikular na tagubilin tungkol sa kung ano ang gagawin kung sakaling sinubukan ni Miguel na ipadeklarang incompetent kayo. Kinuha niya ang isang selyadong envelope na may marka na Final Instructions, Dolores' Protection Plan. Sa loob ay isang dokumento na nagpabigla sa hininga ko. Sa pangyayari na nagtangkang gumawa ng legal action si Miguel Salgado laban sa mental competency ni Dolores Salgado, ang mga sumusunod na assets ay ililipat agad sa Chicago Children's Hospital sa pangalan ni Miguel Salgado. Lahat ng property na pag-aari ng Salgado Investments LLC, lahat ng utang sa sugal at natitirang loan, lahat ng legal fees at court costs na may kinalaman sa elder abuse charges. Si Miguel Salgado ay personal na mananagot para sa lahat ng utang at legal consequences habang hindi tumatanggap ng benepisyo mula sa anumang mana o asset transfer. Inayos ni Fidel na manahin ni Miguel ang sarili niyang pagkawasak. Ang asawa mo ay isang henyong lalaki, sabi ni Tomas na humahanga. Ginawa niya ang kasakiman ni Miguel sa isang legal trap. Alam ni Fidel na hinding-hindi titigil si Miguel na subukang kunin ang pera, paliwanag ni Richard. Kaya tiniyak niya na ang anumang pagtatangka na magnakaw mula sa inyo ay magre-resulta kay Miguel na mawawala ang lahat ng mayroon na siya. Kinuha ko ang relo ni Fidel, nararamdaman ang pamilyar na bigat nito sa mga kamay ko. Sa loob ng 43 taon, inakala ko nakasal ako sa isang simpleng accountant na nag-aalala tungkol sa pera at nag-iipon ng bawat sentimos. Sa halip, kasal pala ako sa isang master strategist na gumugol ng 2 taon sa pag-o-orchestrate ng pinakakomplikadong protection plan sa legal history. Ginang Salgado, sabi ni Richard ng malumanay. Hiniling ng inyong asawa na bigyan ko kayo ng huling mensahe kung sakaling dumating ang araw na ito. Inabot niya sa akin ang isang huling envelope. Ito ay hindi selyado. Sa loob, sa sulat kamay ni Fidel, Dolores, palagi kang mas malakas kaysa sa alam mo. Tiniyak ko lang na magkakaroon ka ng mga tool para patunayan niyon. Pag-ibig palagi, Fidel. 6 na buwan mamaya, nakatayo ako sa lobby ng Chicago Children's Hospital, nanonood sa mga manggagawa na naglalagay ng isang brass plaque na nababasa na The Fidel Salgado Memorial Wing.
Ang pondo ni Fidel na pinondohan ni Dolores Salgado ay higit pa sa sapat upang tiyakin ang hinaharap ko at pundohan ang hospital expansion na pinangarap niya. Ang huling irony ay ang pagtatangka ni Miguel na magnakaw mula sa akin ay direktang nagresulta sa pinakamalaking charitable donation sa history ng ospital. Nag-buzz ang telepono ko sa isang text mula kay Thomas Chen. Ang sentencing hearing ni Miguel ay sa susunod na linggo. Inirerekomenda nila ang 2 taon sa federal na bilangguan kasama ang full restitution. Kumuha si Angelica ng plea deal para sa 18 to 1. Gusto pa ring dumalo? Nag-type ako pabalik, hindi, may mas magandang gagawin ako. At mayroon ako. Sa edad na 73, sa wakas ay nabubuhay ako sa buhay na pinrotektahan ni Fidel para sa akin. Bumili ako ng isang maliit na bahay, malapit sa lawa, sumali sa 3 book club at nagsimulang mag-volunteer sa ospital 2 beses sa isang linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa gusto ko, hindi sa inaasahan ng pamilya ko. Nagring ang doorbell ko habang naghahanda ako ng hapunan. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ko ang isang batang babae na may mga mata ni Miguel at nerbyosong ngiti. Lola Dolores, si Melissa po ito, ang anak ni Miguel. Hindi ko pa siya nakikita simula noong libing ni Fidel. Noong tinatapos niya ang college at nagsisimula ng kanyang unang trabaho, tiniyak ni Angelica na putulin ako mula sa mga apo kasama ang lahat. Binuksan ko ang pinto. Melissa, anong sorpresa? Alam ko na dapat akong tumawag muna. Pinilipit niya ang mga kamay niya ng nerbiyoso. Nabalitaan ko po ang tungkol kina Papa at Angelica, tungkol sa ginawa nila sa inyo. Gusto ko pong humingi ng paumanhin. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Meron po. Alam ko po na may mali. Laging nagtatanong si Papa ng kakaibang mga tanong tungkol sa pananalapi ni Lolo Fidel at laging nagko-comment si Angelica tungkol sa memorya ninyo. Dapat sana may sinabi ako. Pinag-aralan ko ang mukha ng apo ko. Nakikita ang katapatan ni Fidel doon kasama ang mga tampok ni Miguel. Pumasok ka, sweetheart. Mag-usap tayo. Sa hapunan, sinabi sa akin ni Melissa ang tungkol sa bago niyang trabaho sa pagtuturo sa elementary school, ang engagement niya sa isang batang doktor, at ang pagkakasalan niya tungkol sa mga krimen ng kanyang ama. Iniisip ko po na dapat ko siyang bisitahin sa bilangguan, sabi niya. Pero galit na galit ako sa ginawa niya sa inyo. Normal ang galit, pero si Miguel ay ama mo pa rin. Paano po kayo hindi nagagalit sa kanya? Naisip ko ang sulat ni Fidel tungkol sa pagpili na ibinigay niya sa akin sa pagitan ng pagpapatawad at hustisya. Dahil ang galit ay nangangahulugan na may kapangyarihan pa rin siya sa akin. Pinili ko ang kapayapaan. Napuno ng luha ang mga mata ni Melissa. Namiss ko po kayo ng sobra. Sinabi po ni Angelica sa lahat na naguguluhan na kayo na ayaw ninyo na kaming makita. Hindi ako kailanman tumigil sa pagnanais na makita ka at hinding-hindi ako titigil. Habang tinutulungan ako ni Melissa na linisin ang mga pinggan, huminto siya sa litrato ni Fidel sa mantle. Lagi ko pong iniisip kung bakit isinusuot ni Lolo Fidel ang relo na yan araw-araw. Siguro talagang mahal na mahal niyang yan. Ngumiti ako, nag-iisip tungkol sa 2 nakatagong compartment, ang offshore account, ang komplikadong protection plan na nagligtas sa buhay ko. Minahal niya ang pinoprotektahan nito. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Melissa na may pangako na bibisita bawat linggo, umupo ako sa back porch ko na nanonood sa paglubog ng araw sa ibabaw ng lawa. Ang relo ni Fidel ay nasa pulso ko, nagpapakita ng perpektong oras. Wala na siya sa loob ng 8 buwan, pero kahit papaano ay inaalagaan pa rin niya ako. Ang pinakadakilang mga love story ay hindi tungkol sa passion or romance. Ang mga ito ay tungkol sa proteksyon. Tungkol sa isang taong nagmamahal sa iyo ng sapat upang labanan ang mga labanan na hindi mo alam na hinaharap mo. Tapos na ang lahat. Si Miguel at Angelica haharap sa batas. 2 taon sa kulungan at kailangan nilang magbayad. Buong restitusyon. Karma yon, di ba? Tinitigan ko ang relo ni Fidel sa pulso ko. 8 buwan na siyang wala, pero parang kasama ko pa rin siya. Ang totoong love story, hindi lang sa romansa. Ito
ay tungkol sa proteksyon. Nagplano siya ng 2 taon para lang maging ligtas ako. Ngayon, ako na ang gumagawa ng mga desisyon ko. Sa edad na 73, nagsisimula pa lang ang buhay ko. Salamat sa inyong pagmamahal at pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share. Ang boses ninyo ay mahalaga. Kwentuhan mo ako sa ibaba.